Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw na tagapakinig, mga taga-subaybay. Muli po ay sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoong Diyos at ang pagliligtas ng kanyang buktong na anak at ganun din ang pakikisama ng Santong Espiritu. Muli po ay magpapatuloy tayo sa ginagawa nating pagtalakay doon sa naging buhay ni Abraham. And the latest topic that we discuss is the life of Abraham together with his two wives. Yung buhay ni Abraham sa piling ng kanyang dalawang asawang si Sarah at si Agar. So kung gusto ninyong makita yung buong kwento, yung buong pangyayari ng na naranasan ni Abraham sa piling ng kanyang dalawang asawa, makikita nyo po yung link doon din sa ating description box. Alam nyo po, napakaganda ng ating naging pag-aaral tungkol doon. So ngayon naman ay pagpapatuloy natin yung kwento na yon. Kasi kung babalikan natin yung kwento ni Abraham sa piling ng kanyang dalawang asawa, makikita natin pinalayas kasi ni Abraham si Agar eh. At hindi lang si Agar, pati si Ismael na naging anak niya kay Agar. Kasi yun ang request ni Sarah eh. Sobrang nagalit si Sarah kay Agar at kay Ismael nung mahuli ni Sarah o makita ni Sarah na pinapaiyak nitong si Ismael yung kanyang tunay na anak na si Isaac. So, syempre bilang ina, talagang nagalit si Sarah at sabi niya kay Abraham, palayasin mo yan. Palayasin mo yung mag-ina na yan. Walang mamanahin si Ismael ng kahit kalahati ng mana ni Isaac, ang sabi ni Sarah kay Abraham. At yung kagustuhan na yun ni Sarah, sinuportahan yun ng Diyos. Kaya no choice si Abraham kundi sundin yung kagustuhan ni Sarah. Pero hindi ibig sabihin nito, under ni Sarah si Abraham. Na si Abraham is under desire kay Sarah. Hindi po. In fact, ang tawag pa rin ni Sarah kay Abraham ay Panginoon. Hindi naman darling o sweetheart o mahal ang tawag niya kay Abraham eh. Ang tawag niya kay Abraham hanggang nung time na lumaki si Isaac ay Panginoon. It shows how Sarah revered or respect yung kanyang asawa. Napakataas ng kanyang respeto kay Abraham para tawagin niya itong Panginoon at hindi asawa. And the mere fact na sinuportahan ng Diyos yung kagustuhan ni Sarah, ibig sabihin, hindi mali yung naging kagustuhan ni Sarah. Matuwid yon, tama yon para sa Diyos. Ang gusto lang naman kasi ng Panginoon is maingatan yung kasagraduhan ng pamilya eh. Si Sarah ang legal wife, so kailangan maingatan ang karapatan ni Sarah. It declares that the rights and happiness of this relationship are to be carefully guarded. Kailangang maingatan eh. Even at a great sacrifice, ika nga. Kahit mga hulugan pa yan ng pagsasakripisyo, mga hulugan man yan ng paggawa ng isang bagay na labag sa kalooban mo, you have to adhere with that. Sarah was the only true wife of Abraham. So, yung kanyang karapatan bilang asawa at ina ng lehitimong pamilya o ng lehitimong anak is kailangan hindi maibahagi yun sa iba eh. Dapat si Sarah lang ang merong karapatan doon. At bilang isang sagradong pamilya, dapat hindi mahaluan yon ng relasyon sa iba. Lalo't itong relasyon na ito ay bunga ng pagkakamali. Kamusta naman si Abraham? Alam nyo, kahit ang paniniwala natin, dahil nabasa natin sa Bagong Tipan na si Abraham ang ama ng pananampalataya, nung mga time na yon na si Abraham ay tawagin ng Diyos palabas sa lupain ng Ur, hanggang sa time na maanakan niya si Agar, hindi perpekto ang pananampalataya ni Abraham. Yes, he was called as the father of faithful, but the faith of Abraham has not been perfected during that time. Hindi pa perpekto ang pananampalataya ni Abraham. In fact, ilang beses nga niyang pinagdudahan yung pangako ng Diyos sa kanya. Dumating pa sa punto na inanakan niya si Agar which is hindi naman sinabi ng Diyos na anakan niya si Agar Kasi nga, yun ay bunga ng kakulangan ng pananampalataya. So, the faith of Abraham during those period has not been perfected. Hindi pa perpekto. Pero ang tanong, satisfied na ba ang Diyos sa ganong klase ng pananampalataya ni Abraham? No. Gusto ng Diyos na maging perpekto ang pananampalataya ni Abraham. At dahil doon, gumawa ang Diyos ng isang panibagong pagsubok
na lalong magpapatatag sa kanyang pananampalataya, na lalong magpe-perfect ng kanyang pananampalataya. Isang pagsubok na never inasahan ni Abraham sa buong buhay niya. Kinausap ulit ng Diyos si Abraham. At ang sabi ng Diyos kay Abraham, kunin mo ngayon ang iyong anak. Ang iyong bugtong na anak na si Isaac, na iyong minamahal, at pumaroon ka sa lupain ng Moriah. At ihain mo siya roon na handog na susunugin sa ibabaw ng isa sa mga bundok na aking sasabihin sa iyo. Ano sabi ng Diyos? Pinagdiinan pa talaga ng Diyos eh. Kunin mo ngayon ang iyong kaisa-isang anak, ang iyong pinakamamahal na anak, at magpunta ka sa bundok ng Moriah at ihain mo na susunugin ang iyong anak. Aba, gulat no gulat si Abraham nung marinig niya yun eh. Hindi niya ini-expect na sasabihin ng Diyos sa kanya yun eh. Kahit naman sigurong sinong lumagay sa kalagayan ni Abraham, talagang hindi ka makakapaniwala at malamang na hindi mo sundin yun. Kayo ba mga kababayan? Sino sa inyo ang merong malakas na pananampalatayang makakasunod sa ganitong utos ng Diyos? Sige nga, ilang taon na ba si Abraham nung sabihin ng Diyos sa kanya yon? 120 years old na si Abraham, napakatanda na niya. So kung kayo lalagay sa kalagayan ni Abraham, ng ganong katanda, anong mararamdaman mo? Baka atakihin ka sa puso nun eh. Diba? Mahina na yung tuhod ni Abraham. Meron na rin siyang mga nararamdaman. So makakarinig siya ng ganong utos, ewan ko kung anong mararamdaman ng isang tao pag ganon eh. Pero syempre, sinigurado ng Diyos na mayroong sapat na lakas si Abraham para makasunod dun sa kanyang utos. Hindi naman mag-uutos ang Diyos ng ganon kung nakikita niya na si Abraham aatakihin sa puso at walang sapat na lakas. Nung time na ibigay ng Diyos yung utos na yun kay Abraham, si Abraham naninirahan sa Beerseba eh. Binigyan kasi siya ng lupain doon ng isa sa mga hari doon sa lugar na yon. So doon sa Beerseba, nagkalat ang kayamanan ni Abraham. Itinuturing siya ng lahat ng mga nakatira doon bilang isang makapangyarihang tao. Isang makapangyarihang nilalang. At lahat ng mga prinsipe, ultimo mga tribal leaders, ginagalang siya, nire-respeto siya. Sa bawat lugar, sa bawat sulok ng Beerseba ay meron siyang mga pag-aari. At nagkalat ang kanyang mga alipin, nakapalibot sa kanyang tolda ang laksa-laksa niyang mga alipin. At sa gitna ng mga kayamanang ito, lumaki at nagbinata si Isaac. Kumbaga para siyang anak at tagapagmana ng isang maharlikang pamilya eh. Sabi nga sa kasabihang Tagalog, para siyang ipinanganak ng may gintong kutsara sa bibig. Ganun si Isaac noong mga panahon na yon. At sobra siyang kinagiliwan ng mga alipin ni Abraham. Nirespeto siya. Kung paanong nirespeto nila si Ismael noong wala pa si Isaac, lahat yon na divert kay Isaac nung siya'y lumalaki na sa piling ng kanyang ama't ina. At habang tinititigan siya ni Abraham, sobrang galak na galak yung puso ni Abraham eh. Walang paglagyan yung kaligayahan sa kanyang puso habang pinagmamasdan niya yung kanyang anak. Kumbaga na-realize niya yung matagal niyang pinapangarap na magkakaroon siya ng isang anak na galing mismo sa kanyang asawa, galing sa kanyang laman, dugo ng kanyang dugo, laman ng kanyang laman, at galing sa kanyang lehitimong asawa. Matagal niyang pinangarap ito mga kababayan. So hindi natin mailalarawan kung anong nararamdaman ni Abraham nung marinig niya o nung nagpaulit-ulit sa kanyang tenga yung sinabi ng Diyos eh. Dalhin mo ang iyong kaisa-isang anak, ang iyong pinakamamahal na anak sa bundok na ituturo ko sa iyo at ihain mo siya bilang handog na susunugin. Napakabigat nito kay Abraham mga kababayan. Sobrang hirap nito. And like what I said, ay nagpapaulit-ulit ito sa tenga ni Abraham mga kababayan. Kung mamamatay si Isaac dahil sa sakit o kaya isasalot o sa sakuna, napakabigat kay Abraham para tanggapin yun. Mahihirapan si Abraham na tanggapin yun. Pero sa palagay nyo, gaano kaya mas mabigat para kay Abraham yung makita niya na yung kanyang anak wala namang sakit, malakas, masigla, tapos papatayin bilang isang handog? Gaano kahirap ito mga kababayan sa palagay ninyo sa kalooban ni Abraham? From that time na marinig ni Abraham yung utos na yon galing sa Diyos, laging malungkot si Abraham eh.
Maya't maya na lang namamanglaw yung kanyang mukha eh. Lalo't pagmamasdan niya si Isaac na masaya, nakangiti sa kanya. At maya't maya is umiiyak siya sa Diyos. Nananalangin siya sa Diyos na sana mayroong isang anghel na dumating at i-reverse yung utos. O kaya mayroong isang sugong galing sa langit na mag-confirm na hindi galing sa Diyos yung utos na yon. Yun yung mga bagay na pumapasok sa isip ni Abraham eh. Kasi mahirap para sa kanya na isagawa yun eh. At alam nyo mga kababayan, during that time, pumasok sa eksena si Satanas. Si Satanas noon pa man gumagawa na yan eh. Alam naman natin yan mula pa sa umpisa, mula pa kay Adan at kay Eva gumagawa na yan Diablo eh. At yan, gumawa din yan kay Abraham. And on that point na si Abraham ay talagang nahihirapan dito sa utos ng Diyos na ialay si Isaac, dito pumasok si Satanas sa eksena. Sabi sa kanya ng Diablo, hindi sa Diyos yung utos na yan. Huwag kang maniwala dyan, huwag mong sundin yan. Dahil ang batas ng Diyos, bawal pumatay. Alam ng lahat, alam ni Abraham yon na ang isa sa mga batas ng Diyos ay huwag pumatay. So, papaano ang Diyos mag-uutos sa kanya na patayin mismo ang kanyang sariling anak? Kaya sabi ni sabi ni Satanas, huwag kang maniwala dyan. Sabi niya kay Abraham, binubuyo niya si Abraham eh. And dumating sa point na kahit si Abraham, nagduda sa kanyang sarili. Pinag-isipan ni Abraham yung kanyang sarili na delusional. Kasi nga hindi niya matanggap eh. Sabi niya sa sarili niya, baka nagiging delusional na ako. So, there must be someone from heaven na kailangang dumating at magsabi sa kanya, mag-confirm sa kanya na yun ay talagang utos ng Diyos. O kaya may isa na dumating na sabihin sa kanya, wag mong gawin yun dahil hindi yun galing sa Diyos. He just needs some confirmation or a confirmation from an angel of God na pupunta sa kanya at magpapaaninaw sa kanya, magbibigay sa kanya ng confirmation. Pero walang natanggap na sagot si Abraham eh. Naging tahimik ang langit dun sa kanyang panalangin. Ni isang anghel walang nagpakita sa kanya para mag-confirm kung kailangan pa bang sundin yung utos na yon o hindi na. Basta ang mga salitang nagpapaulit-ulit lang sa kanyang tenga is, "Take now thy son, thine only son Isaac, whom thou lovest." Dalhin mo ang iyong bugtong na anak, ang iyong pinakamamahal na anak at ihandog mo siya bilang handog na susunugin. Nagpapaulit-ulit lang sa kanyang tenga yon. So isang araw, magbubukang liwayway nun. Tulog pa yung lahat. Nagpunta si Abraham dun sa kanilang tent. Nadatnan niya dun si Isaac na natutulog, mahimbing na natutulog. Parang isang inosenteng bata na nasa gitna ng kanyang mahimbing na pagkakatulog at katabi nito yung kanyang inang si Sarah. Gigisingin ko ba si Sarah? Tanong ni Abraham sa sarili niya. Gigisingin ko pa ba si Sarah? Para sa huling pagkakataon is mayakap niya yung kanyang anak? Sasabihin ko ba kay Sarah yung hinihingi ng Diyos? Yung utos ng Diyos? Matagal na nagdusa si Sarah sa kakahintay na magkakaroon sila ng anak So minabuti ni Abraham na wag nang gisingin si Sarah kasi tiyak pag nagising yon at nalaman kung saan sila pupunta at kung anong gagawin niya dun sa kanilang anak, malamang hindi papayag yon si Sarah. Kaya minabuti ni Abraham na wag na lang gisingin yung kanyang asawa. So ginising ni Abraham si Isaac at sinabi sa kanya na aalis tayo, maghahandog tayo. Hindi naman nabago yon kay Isaac Lagi naman nilang ginagawa yon mag-ama tuwing madaling araw o tuwing magbubukang liwayway. So nung ginising siya, hindi na rin nagtaka si Isaac kung saan sila pupunta. Nung sabihin sa kanya na maghahandog tayo, sumunod si Isaac, bumangon siya at sumama siya sa kanyang ama. Kasama yung dalawang alipin, naglakad itong mag-ama papunta dun sa bundok na iniutos sa kanila ng Diyos. At alam nyo, habang naglalakad si Abraham, hindi siya nagsasalita, tahimik lang siya. Hindi sila nagkikibuan mag-ama siguro si Isaac inaantok pa rin. Pero si Abraham, hindi siya talaga nagsasalita, tahimik na tahimik lang siya. Yung kanyang puso kumakabog. At kung pwede lang is bagalan pa nila yung kanyang paglalakad. Kaya alam nyo yung araw na yun ang nagsilbing pinakamahabang araw sa buhay ni Abraham Pinili niyang bagalan yung araw na yon, bagalan yung kanyang lakad para nang sa gayon
is baka sakali may anghel na dumating at magsabi sa kanya na wag ituloy yan, magsabi sa kanya na hindi yan utos ng Diyos. Pinili niyang bagalan yung araw na yon, yung kanyang paglalakad, kasi gusto pa niyang makasama ng matagal yung kanyang anak eh. Napakabigat ng kalooban ni Abraham sa bawat hakbang niya papunta dun sa bundok na pinapapuntahan sa kanila ng Diyos. Si Satanas bulong ng bulong sa kanya nung time na yon. Huwag mo nang ituloy yan. Iuwi mo na si Isaac. Huwag nyo nang gawin yung pinagagawa ng Diyos. Hindi totoo yan. Delusional ka lang. Yun ang sinasabi ni Taning kay Abraham eh. Pero patuloy at patuloy na nagpapanting sa tenga ni Abraham yung utos ng Diyos. At hindi niya yun magawang talikuran eh. Naniniwala siya na yun is boses ng Diyos eh. He just needs some confirmation talaga eh. Ayaw ng kanyang katawan, pero nagkakaisa ang kanyang puso't isip na tumuloy at isagawa yung utos ng Diyos. Pero alam nyo mga kababayan, ang isang bagay na kinahahangaan ko kay Abraham habang binabasa ko tong kanyang istorya sa Biblia is wala tayong nabasa na siya is nagreklamo sa Diyos. Hindi siya nagsalita ng kahit anong salita laban sa Diyos. Hindi niya sinabi sa Diyos, ano ka ba naman, Panginoon? Bigyan mo kami ng anak tapos babawiin mo rin. Sinasaktan mo ba ang puso namin? Hindi ganun. Walang nabanggit na ganun si Abraham. Manapa, alam nyo mga kababayan kung anong nasa loob ni Abraham? Naniniwala si Abraham na kung yung batang iyon ay ibinigay ng Diyos sa kanila in an unexpected moment, may karapatan ng Diyos para bawiin ulit yun. Ang Diyos ang nagbibigay, ang Diyos din ang bumabawi. At naniniwala siya na kung si Isaac ay babawiin ng Diyos, naniniwala si Abraham na darating ang araw na bubuhayin ulit ng Diyos si Isaac at ibabalik sa kanya. Yun ang naging paniniwala ni Abraham, mga kababayan. Ito, pakinggan ninyo, sabi ni Apostol Pablo, na sa pananampalataya nang subukin si Abraham, ay inihandog si Isaac. Oo, siya'y tumanggap na may galak ng mga pangako, ay siyang naghandog sa kanyang bugtong na anak. Sa makatwid bagay, yaong pinagsabihan kay Isaac ay tatawagin ang iyong binhi, na iniisip na maging sa gitna ng mga patay ay maaaring buhayin siyang mag-uli ng Diyos. Mula diyan din naman ay muli siyang tinanggap sa isang halimbawa. Nakita nyo? Hindi ipinagdamot ni Isaac o ni Abraham si Isaac dahil ang paniniwala niya na maaari ulit buhayin ng Diyos ang kanyang anak at ibalik sa kanya. So nung makarating sila dun sa bundok ng Moriah, dun sa lugar na pinapapuntahan ng Diyos sa kanya, sabi ni Abraham dun sa kanyang dalawang alipin, dito muna kayo. Hintayin nyo na lang kami. Kami lang dalawa ng anak ko ang aakyat. Kasi ayaw ni Abraham na may ibang makakita sa gagawin niya eh. Gusto niya na ang Diyos lamang ang makakita doon sa paghahandog na gagawin niya. So kinuha ni Abraham yung panggatong at yung sundang at ipinasan kay Isaac yung mga panggatong. At sabay silang umakyat doon sa bundok. Alam nyo, habang umaakyat sila doon sa bundok, tahimik lang si Abraham talaga. Hindi siya nagsasalita. Ito namang si Isaac, nagtataka. Nandito yung panggatong, nandito yung apoy, pero nasan yung ihahandog? Nagtataka siya eh. Palingalinga siya eh. So siguro hindi na nakatiis, kinibunan niya yung kanyang tatay. Sabi niya, Ama, nandito yung panggatong, nandito yung apoy. Nasaan na po yung hayop na ihahandog? Alam nyo, nung tanongin nyo ni Isaac, parang tinusok yung dibdib ni Abraham eh. Para siyang tinarakan ng matulis na bagay sa kanyang dibdib eh. Napakasakit na tanong nun, mga kababayan. At siguro kung kayo lalagay sa kalagayan ni Abraham eh, baka bigla kayong humintot, yakapin ninyo yung anak ninyo eh. O kaya bigla na lang sabihin mo doon sa anak mo, wag na tayo tumuloy anak, di ko talaga kaya. 'Di ba? Kasi para siyang tinarakan ng kutsilyo doon sa naging tanong ni Isaac eh. Lalo na dun sa nung sabihin ni Isaac na ama ko, nandito ang apoy at ang panggatong. Ang tawag sa kanya, ama ko. Kumbaga, that is the most sweetest word na naririnig ni Abraham sa kanyang anak kasi matagal na pinangarap niya yun eh. Ama ko. Ano na lang ang naging sagot ni Abraham kay Isaac? Sabi ni Abraham,
Diyos ang maghahanda ng korderong pinakahandog na susunugin, anak ko. Yun ang sabi niya sa kanyang anak na si Isaac. So nung makarating sila dun sa lugar na paghahandugan, sinetap na ni Abraham yung mga kailangan, yung panggatong, yung altar, yung bato na paghihigaan dun sa handog. Lahat inihanda na niya. And si Isaac, nakatingin lang dun sa tatay niya. At kung anong ipag-utos ng tatay niya, sunod lang siya. Pero sa loob-loob niya, nagtataka siya, nasaan na kaya yung ihahandog? At hindi yun lingid sa kaalaman ni Abraham na yung kanyang anak is nagtataka. Hinahanap kung nasan yung handog na ihahandog nila. So, dumating yung time na inamin ni Abraham kay Isaac kung sino talaga yung handog. Sabi niya, anak, ito ang kautusan ng Diyos, ito ang utos ng Diyos na ikaw ay ihandog sa kanya bilang handog na susunugin. So, nung marinig yun ni Isaac, syempre, lumaki yung mga mata ni Isaac Halos hindi siya makapagsalita at halos hindi siya makagalaw nung marinig niya na siya yung ihahandog. Kung ibang tao yun, baka nagtatakbo na yun Di ba? Kahit naman sino, kung ikaw ang sabihin na ihahandog ka sasaksakin ka, susunugin ka bilang isang handog, talagang magtatatakbo ka o magsisisigaw ka nun. Baka kahit magulang mo yung maghahandog sa'yo, talagang makipagpambuno ka sa magulang mo di ba? Pero yun ba yung inasal ni Isaac? Ginawa ba ni Isaac yun? Hindi, mga kababayan. Bagaman na-shock siya dun sa sinabi ng tatay niya, hindi siya nakipag-away o nakipagsagutan sa tatay niya. Hindi siya kumibo ng kahit anong salita. Alam niyo kung bakit, mga kababayan? Kasi mula pa sa pagkabata, sinanay na si Isaac na magtiwala sa Diyos. Sinanay na siya ng kanyang mga magulang na sumunod sa mga salita ng Diyos, magtiwala sa Panginoon. Yun ang training niya mula pa pagkabata Kaya nung ipaliwanag sa kanya ng tatay niya yung kagustuhan ng Diyos at malamang yung plano ng Diyos na siya'y buhaying muli, hindi na rin tumutol si Isaac Nag-submit si Isaac sa kagustuhan ng kanyang ama. At alam ni Isaac na masakit din kay Abraham yung gagawin niya. Pero gusto ni Isaac na maging partaker siya ng pananampalataya ng kanyang ama. Handa si Abraham na gawin ang lahat para sa Diyos, para sa kanyang pananampalataya. At iyon naiintindihan yun ni Isaac. Gusto ni Isaac na maging partaker, gusto niya na makishare doon sa pananampalataya ng kanyang ama. Kaya bandang huli na-realize ni Isaac na isang malaking karangalan na ialay ang kanyang sarili sa Diyos. Nakita niyo mga kababayan? Yung kasi yung ipinamulat sa kanya mula pa pagkabata Kaya napakahalagang bagay talaga na ang bata pa lang dapat tinuturuan na yan sa salita ng Diyos Para hanggang sa paglaki niyan, ma-develop ng lalo yung kanyang takot sa Diyos, takot sa kanyang mga magulang, respeto sa lahat ng tao, at yung pagmamahal niya sa Panginoon ng higit sa kanyang buhay. So sa pananampalataya, ibinigay ni Isaac yung kanyang sarili sa kanyang ama. Ipinatali niya yung kanyang sarili sa kanyang ama at hiniling niya sa kanyang ama na siya ay isampa na doon sa altar na paghahandugan. At bago naman gawin yun ni Abraham, sa huling pagkakataon, niyakap niya muna yung kanyang anak na si Isaac bilang pamamaalam. So nung handa na ang lahat, itinaas ni Abraham yung kanyang kamay. Hawak-hawak yung patalim na kikitil sa buhay ng kanyang anak. Habang si Isaac naman ay nakapikit at naghihintay sa mga susunod na pangyayari, nananalangin sa Diyos. Habang nakataas yung kamay ni Abraham, nung ibababa na niya, sasaksakin niya si Isaac, bigla siyang napahinto Biglang may kung ano na pumigil dun sa kanyang kamay. Nung maramdaman ni Abraham na parang may huminto sa kanyang kamay, may narinig siyang tinig. Ano sabi ng tinig? Abraham, Abraham, huwag mong buhatin ang iyong kamay sa bata o gawan man siya ng anuman, sapagkat talastas ko na ngayon na ikaw ay natatakot sa Diyos sa paraang hindi mo itinanggi sa akin ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak. And then afterwards, pagkatapos niyang marinig yung boses na yun, maya-maya nakakita si Abraham ng tupang lalaki na yung mga sungay is naipit dun sa isang halamanan dun. So dali-dali niyang pinuntahan yon, itinali at kinalagan yung kanyang anak. At yun ang inihandog niya, nakahalili ng kanyang anak na si Isaac. And from that day,
tinawag ni Abraham yung lugar na yon na Jehovah Jireh, na ang ibig sabihin, the Lord will provide. Yun ang tinawag ni Abraham dun sa lugar na yon na kanilang pinaghandugan ni Isaac. Halos maluha-luha si Abraham sa sobrang kaligayahan, mga kapatid, nung magkalooban Diyos ng ibang hayop na ihahandog na kahalili ng kanyang anak. At doon napatunayan ng Diyos kung gaanong naging matapat, kung gaanong katatag yung pananampalataya ni Abraham. Doon na pagtibay ng Diyos yung kanyang pananampalataya. And from that point, I believe, yun yung time or yun yung reason kung bakit tinawag si Abraham na ama ng pananampalataya. Kasi kinonfirm ng Diyos eh. Hindi katulad nung dati na bagaman tinawag siya ng Diyos, yung pananampalataya ni Abraham hindi pa ganun katatag, pawindang-windang eh. Although may pananampalataya siya pero hindi perfect eh. But because of what was happened doon sa bundok ng Moriah, God confirmed na ang pananampalataya ni Abraham ay perpekto na, matatag. And yun din yung naging dahilan kung bakit tinawag siya ng mga apostol na ama ng mga sumasampalataya. At dahil pumasa si Abraham dun sa pagsubok na yun ng Diyos, inulit ng Diyos yung kanyang pangako kay Abraham eh. Ano sabi ng Diyos? Sa aking sarili ay sumumpa ako, anang Panginoon, sapagkat ginawa mo ito at hindi mo itinanggi sa akin ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak, na sa pagpapala ay pagpapalain kita, at sa pagpaparami ay pararamihin ko ang iyong binhi, na gaya ng mga bituin sa langit, at gaya ng mga buhangin sa baybayin ng dagat, at kakampi ng iyong binhi ang pintuang bayan ng kanyang mga kaaway, at pagpapalain sa iyong binhi ang lahat ng bansa sa lupa, sapagkat sinunod mo ang aking tinig. Nakita niyo mga kababayan? Kapag sinunod mo ang salita ng Diyos, i-confirm sa iyo ng Diyos yung kanyang mga pangako. Kung hindi mo itinanggi sa Diyos ang iyong sariling kaligayahan, isinuko mo sa Diyos ang iyong sariling kaligayahan, kahit ang iyong sariling buhay, at napatunayan ng Diyos na ikaw ay naging tapat sa Kanya, yung Kanyang ipinangako ng una sa Biblia, gagawin niya at pagtitibayin niya sa iyo. Ganun kabuti ang ating Panginoon, mga kababayan. It's a matter of faith. It's a matter of submission. Yun lang ang kailangan ng Diyos. Ibibigay sa iyo ng Diyos ang lahat. Basta makita ng Diyos na willing ka na ibigay din sa Kanya yung iyong sarili. Ngayon mga kababayan, meron akong isang aral na gustong ihatid sa inyo tungkol sa istoryang ito ni Abraham, mga kababayan. Na ang pananampalataya sa Diyos, hindi lang sa sinabi mo na ikaw ay sumasampalataya. Faith is not by words alone. Hindi porque sinabi mong sumasampalataya ka sa Diyos, okay na sa Diyos. Hindi. Kung si Abraham ang ama ng pananampalataya, meaning ipinakita ni Abraham ang tunay na pananampalataya. At ang tunay na pananampalataya ay hindi lang sa bibig, hindi lang sa isip. Ang tunay na pananampalataya ay pinagtitibay ng pagsunod, ng pagiging masunurin sa salita ng Diyos. Mapapatunayan ng Diyos, gaya ni Abraham, patutunayan ng Diyos sa iyo na ikaw ay tunay na sumasampalataya kung susundin mo yung kanyang salita, yung kanyang utos. Kasi kapag sinunod mo yung utos ng Diyos, ibig sabihin you're submitting yourself to God. And submission is a great part of faith. This is the essence of faith. Submission is the essence of faith, mga kababayan. Kaya ang tunay na pananampalataya, to prove it before God, you have to show it by your works. Anong klaseng work? Yung mga gawa ng Diyos. Yung paggawa ayon sa kagustuhan o kalooban ng Panginoong Diyos. At alam nyo mga kababayan, nung maihandog na ni Abraham at ni Isaac yung lalaking tupa na naipit dun sa halamanan, ipinaunawa ng banal na espiritu kay Abraham yung mga mangyayari sa hinaharap. Nagkaroon si Abraham ng isang pangitain sa pamamagitan ng banal na espiritu nung ihandog niya yung lalaking tupa na yon. Nakita ni Abraham yung paghahandog.
na gagawin ng ating Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga sabi ni Kristo, nakita ng inyong amang si Abraham ang aking mga araw. Yung kanyang mga gagawin sa hinaharap. Yung pagtubos na gagawin niya, yung pagliligtas na gagawin niya. Ipinakita yun kay Abraham. At ang sabi ni Kristo, nagalak ang inyong amang si Abraham nang makita ang aking mga araw. Ngayon may nagtanong sa akin, bakit hindi pinuksa agad ng Diyos si Satanas nung si Satanas ay magrebelde sa kanya? Bakit? Kasi gustong ipakita ng Diyos kay Satanas na yung kanyang rebelyon, yung pag-aalsa na kanyang ginawa ay hindi magbubunga kailanman ng pagtatagumpay sa kanya. Mayroong kasing malaking tunggalian eh. There's a great controversy between God and the devil. At kaya hindi pinupuksa ng Diyos si Satanas, gustong ipamukha ng Diyos sa Diablo na hindi ka mananalo. In fact, ito ang magiging resulta ng iyong pagrebelde. So dun sa nangyari dun sa bundok ng Jehovah Jireh, ipinakita ng Diyos kay Satanas at sa laksalaksang mga anghel na nanonood nung mga time na yon sa bundok ng Moriah. Lahat kasi sila nanonood eh. Ha? Parang nagsilbing isang malaking panoorin eh. Yung nangyari dun sa bundok ng Moriah eh. Lahat ng mga anghel ng Diyos nakatugaygay dun eh. At doon, ipinakita ng Diyos sa lahat na ang rebelyon ni Satanas kailanman ay hindi magwawagi. Na ang taong matuwid kailanman ay hindi mapababagsak ng kaaway. Na ang taong matuwid kailanman dumaan man siya sa mga pagsubok, mananatili siyang sa Diyos. At si Satanas ay lalabas na talunan. Alam nyo, yung paghahandog na yon, ang hindi talaga maalis sa isip ko eh, kung yon naging mahirap kay Abraham, sobrang naging torture sa kalooban ni Abraham, at bandang huli hindi naman natuloy. Sa palagay ninyo, gaano kahirap naman yung naramdaman ng Diyos na yung kanyang bugtong na anak, ligaya sa araw-araw, ay ipako at tampal-tampalin ng mga taong masasama. Yun, natuloy yun, mga kababayan. Kung naging mahirap kay Abraham yung isang pagsubok na hindi natuloy, gaano pa kaya kahirap sa Diyos na patayin o matuloy na patayin yung kanyang anak. Pero ginusto yun ng Diyos, niloob ng Diyos yun, pinayagan niya yun, kasi mahal niya ang mga tao. So kung hindi nagdamot ang Diyos, kung hindi ipinagkait ng Diyos yung kanyang sariling anak, nakakasiguro tayo na hindi rin niya ipagkakait yung ibang mga bagay sa atin. Basta tayo, mag-submit tayo sa Diyos. Isuko natin ang ating sarili sa Diyos. So, hanggang dito mga kababayan, ang ating pagtalakay doon sa paghahandog ni Abraham sa kanyang anak na si Isaac, at nawa ay marami kayong natutunan. Muli, sumainyo ang kapayapaan at magandang araw po sa inyong lahat mga tagapakinig.